Sa ilalim ng naglalakihang mga kristal na chandelier, na tila mga bituing nagniningning sa kisame ng Grand Ballroom, ang bawat kislap ay tila nanunuya sa madilim at pagod na anyo ni Marcela. Ang amoy ng mamahaling pabango at imported na wine ay humahalo sa masangsang na amoy ng chlorine at sabon na kumapit na sa kaniyang mga palad. Isang amoy na hinding-hindi mabubura ng kahit anong karangyaan. Nakaluhod si Marcela sa malamig na sahig na gawa sa puting marmol. Ang kaniyang mga tuhod ay namamanhid na, ngunit kailangang mabilis ang kaniyang mga galaw. Isang baso ng mamahaling Chateau Margaux ang natapon, at ang pulang likido ay tila dugong umaagos sa gitna ng kasayahang iyon. Gamit ang isang lumang basahan, sinisipsip niya ang bawat patak ng alak na ang halaga ng isang bote ay katumbas na ng kaniyang sahod sa loob ng 6 na buwan. Isang mapait na katotohanan ang gumigising sa kaniya sa bawat pagkuskos. Ang luhong itinatapon lamang ng mga taong ito ay ang buhay na pinagsisikapan niyang mabuo para sa kaniyang anak. Mommy, bakit pumalungkot ang daddy na yon? Ang maliit at paos na tinig ni Angelina ay tila isang kuryenteng gumising sa pagod na kalamnan ni Marcela. Napatingin siya sa sulok kung saan ang kanyang 8 taong gulang na anak ay nakatayo. Suot ang isang kupas na bestidong halatang ilang beses ng tinahi. Ang bata ay nakatingin sa isang lalaking nakaupo sa isang high-tech na wheelchair, malayo sa karamihan, balot ng isang aura ng kapangyarihan, ngunit nababalot din ng matinding kapaitan. Angelina, anak, huwag kang maingay. Dito ka lang sa tabi ko. Baka mapagalitan tayo ng supervisor. Pabulong na saway ni Marcela. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot at pagod. Ngunit ang bata, sa kaniyang inosenteng katapangan, ay hindi nakinig. Lumapit si Angelina kay Valentino Alonso de Castillo. Ang bawat hakbang ng bata sa mamahaling carpet ay tila isang paglapastangan sa batas ng mga elitista. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang mga matatalas na tingin ay tila mga palasong tumatama sa likod ni Marcela. Hi po! Gusto niyo po bang sumayaw? Ang tanong ni Angelina, ang kaniyang kamay ay inilahad sa harap ng makapangyarihang milyonaryo. Tumigil ang mundo ni Marcela. Ang kaniyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kaniyang dibdib. Nakita niya ang dahan-dahang paglingon ni Valentino. Ang mukha nito ay tila nililok mula sa yelo. Matigas, walang emosyon, at nakakatakot. Hindi ako nakakatayo, bata. At mas lalong hindi ako sumasayaw. Ang malamig na sagot ni Valentino. Ang boses niya ay parang pagkalantog ng bakal sa semento. Ngunit bago pa makasagot si Angelina, isang matulis at kumikinang na takong ng sapatos ang marahas na tumapak sa mga daliri ni Marcela na kasalukuyan pa ring nagpupuna sa sahig. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa kaniyang kamay hanggang sa kaniyang utak, ngunit mas masakit ang marinig ang boses na sumunod doon. Look at this filth. Marcela, hindi ba sinabi ko sa iyong huwag mong hahayaan ang anak mong lumapit sa mga dekalibreng panauhin? You are here to clean the dirt, not to add to it. Ang boses ni Doña Veronica ay parang hagupit ng latigo, puno ng panghahamak. Hindi inalis ng matanda ang pagkakatapak sa kamay ni Marcela. Sa halip, mas diniinan pa niya ito habang nakatingin ng diretso kay Valentino. Pasensya na, Valentino. Ang mga taong ganito ay parang ipis kahit anong linis mo sa bahay, pilit na sumusuot sa mga siwang para lang makakita ng mumo. Naramdaman ni Marcela ang init ng luha sa kaniyang mga mata, ngunit pinigil niya ito. Ang hiya ay lumalamon sa kaniyang pagkatao. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa kaniya. Ang babaeng nakaluhod. Ang kamay ay tinatapak-tapakan ng isang mayamang matanda at ang kaniyang anak na nakatitig sa kanya ng may takot. Maam, pasensya na po. Nasasaktan po ako. Ang tanging naibulalas ni Marcela sa Taglish na pilit pinapormal habang ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Tumingin si Valentino sa kamay ni Marcela
na unti-unting namumula sa ilalim ng takong ni Veronica. Nakita niya ang mga kalyo sa palad ng babae, mga bakas ng marangal, ngunit mahirap na paggawa. Pagkatapos, tumingin siya kay Angelina na ngayon ay maluha-luha na. "Tigilan mo yan, Tita Veronica," ang utos ni Valentino. Maikli, ngunit may autoridad na hindi matatanggihan. "But Valentino, they are embarrassing us." Ang depensa ng matanda, bagaman dahan-dahan niyang inalis ang kanyang paa. Hindi sumagot si Valentino sa kanyang tiyahin. Sa halip, itinuon niya ang kanyang pansin kay Angelina. "Bakit mo ako gustong isayaw, bata? Hindi mo ba nakikita? Ang mga paa ko ay kasing tigas na ng marmol na nililinis ng nanay mo." Tumingala si Angelina. Ang isang butil ng luha ay gumulong sa kaniyang pisngi. "Sabi po ni Mommy, ang pagsasayaw ay hindi naman po sa paa. Nasa puso po yun. At parang ang lungkot-lungkot ng puso nyo." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Ang mga mararangyang tao ay tila naging mga ribulto. Si Marcela ay nanatiling nakaluhod, hawak ang kaniyang nasaktang kamay, habang pinapanood ang kaniyang anak na hinahawakan ng malamig na balikat ng lalaking kinatatakutan ng lahat. Sa sandaling iyon, isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mga mata ni Valentino. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon, kasama ng kaniyang mga pangarap. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling lumapit si Doña Veronica at hinila ang braso ni Angelina ng marahas. "Enough of this drama! Security!" Ilabas ang mag-inang ito. "And Marcela, don't bother coming back tomorrow. You're fired. At siguraduhin mong wala kang makukuhang back pay dahil sa perwisyo at kahihiyang idinulot mo ngayong gabi." Nalaglag ang basahang hawak ni Marcela. Ang basahang puno ng mamahaling alak, ngayon ay lalong nadumihan dahil sa pagtapak ng maruming sapatos ng mga taong walang puso. Tumingin siya kay Valentino, umaasang may kaunting habag, ngunit ang lalaki ay muling nagkubli sa kaniyang maskara ng kawalang bahala. Habang hinihila sila ng mga security guard palabas ng kumikinang na ballroom, ang tanging naririnig ni Marcela ay ang marahas na pagpintig ng kaniyang sariling puso at ang bulong ni Angelina. "Mommy, sorry po. Gusto ko lang naman siyang pasayahin." Sa labas ng hotel, sa ilalim ng buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanilang sinapit, napagtanto ni Marcela. Ang mundo ay hindi ginawa para sa mga katulad niyang ang tanging yaman ay pag-ibig. Ang mundo ay pag-aari ng mga taong ang puso ay kasing tigas ng diamante, nagniningning sa labas, ngunit walang init sa loob. Ang ulan ay tumatagos sa kanilang manipis na suot, tila libu-libong karayom na itinutusok sa kanilang balat. Habang hilahila ni Marcela ang nanginginig na si Angelina, ang bawat hakbang niya sa maputik na eskinita ng barangay Silang ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa hapdi ng kaniyang kamay na tinapakan ni Doña Veronica. Isang sugat na hindi lamang sa balat, kundi hanggang sa kaniyang dangal. Ang amoy ng nabubulok na basura at stagnant na tubig sa kanal ay sumalubong sa kanila, malayo sa bango ng mga rosas at imported na wine sa hotel. Dito, sa mundong ito, ang tanging kristal na makikita mo ay ang mga basag na bote sa kalsada. "Mommy, ang sakit po ba?" tanong ni Angelina habang nakatingin sa namamagang mga daliri ng ina. Pilit nang ngumiti si Marcela, kahit na ang totoo ay gusto na niyang humandusay sa putikan at huwag nang bumangon. "Hindi ito masakit, anak. Parang kagat lang ng langgam. Halika na. Kailangan nating makauwi bago ka palagnatin." Pagdating sa tapat ng kanilang inuupahang kwarto, hindi ang katahimikan ng gabi ang sumalubong sa kanila, kundi ang matalas na boses ni Aling Pasying, ang may-ari ng paupahan. Nakatayo ito sa pinto, ang kaniyang mga braso ay nakahalukip-kip, at ang amoy ng kaniyang murang sigarilyo ay humahalo sa amoy ng tuyong niluluto sa kabilang bahay. "Oh Marcela, akala ko ba ay double shift ka ngayon? Bakit nandito na kayo at basang-basa pa?" Ani Aling Pasing. Ang kaniyang mga mata ay mapanuri.
tinitingnan ang bawat tahi ng kanilang basang damit. Huwag mong sabihing tinanggal ka na naman. Paano na ang utang mo sa akin sa kuryente at tubig? Huwag mo akong dadaanin sa yak-iyak, ha? Ang hiya ay parang isang malapot na putik na dahan-dahang lumalamon kay Marcela. Ang mga kapitbahay na kunwari ay naglalaba o nag-aayos ng gamit ay pasimpleng nakikinig. Ang kanilang mga parinig ay parang mga bubuyog na humuhuni sa paligid. Pasensya na po, Aling Pasing. Bukas na bukas din ay maghahanap ako ng bagong raket. Hindi ko po kayo tatakbuhan. Sagot ni Marcela. Ang kaniyang boses ay halos pabulong na. Siguraduhin mo lang, dahil sa susunod na wala kang pambayad, sa kalsada na kayo matutulog. Hindi charity ang paupahang ito. Huling hirit ng matanda, bago ito tumalikod at pumasok sa sariling bahay. Nang sa wakas ay makapasok sila sa kanilang maliit na silid, ang tanging amoy na namamayani ay ang amoy ng chlorine mula sa mga basahang nilabhan ni Marcela kaninang umaga. Ang lamig ng semento ay tila humihigop sa natitirang init ng kaniyang katawan. Kinuha niya ang isang mangkok ng tubig na may yelo at dahan-dahang ibinabad ang kaniyang kamay. Ang hapdi ay naging manhid, ngunit ang alaala ng takong ni Doña Veronica ay nanatiling sariwa. Mommy! Lumapit si Angelina. May kinuha mula sa bulsa ng kaniyang basang bestida. Isang piraso ng cake na nakabalot sa napkin, pisa-pisa na at madumi. Ngunit ito ang pinakamahalagang bagay sa loob ng silid na yon. Para sa inyo po, hindi ko po kinain kanina para may pasalubong ako sa inyo. Ang bango ng vanilla at butter mula sa maliit na piraso ng cake ay tila isang insulto sa kanilang paligid. Isang pirasong karangyaan na hindi nababagay sa lamesang gawa sa plywood. Napatingin si Marcela sa anak at doon, sa gitna ng amoy ng sabon at ulan, ay tuluyan ng bumagsak ang kaniyang mga luha. Ganito na lang ba ang halaga ng kaniyang sakripisyo? Ang mawalang halaga sa harap ng mga taong ang tanging alam ay itapak ang kanilang kapangyarihan sa mga maliliit? Inalalayan niya ang anak na magpalit ng damit at humiga sa manipis na banig. Nang masiguro niyang nakatulog na ang bata, napansin ni Marcela ang isang puting sobre na nakaipit sa siwang ng kanilang pintuan. Hindi ito ang karaniwang sulat paningil. Ang papel ay makapal, mabango, at may tatak na ginto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang sulat sa loob, kundi isang bundle ng pera at isang maliit na card na may nakasulat na isang address sa Makati. Biglang may narinig siyang tunog ng makina ng sasakyan sa labas. Isang tunog na hindi nababagay sa kanilang eskinita. Ang pag-ikot ng gulong sa putik ay tila isang mabigat na yabag ng isang higante. Sumilip si Marcela sa bintanang gawa sa mga luma at kinakalawang na alambre. Sa dulo ng madilim na hila-hilaga, sa ilalim ng isang aandap-andap na poste ng ilaw, nakaparada ang isang itim na Rolls-Royce. Ang kislap nito ay tila isang itim na brilyante sa gitna ng tumpok ng basura. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang dahan-dahang ibinaba gamit ang isang automatic lift. Si Valentino, nakaupo siya sa kaniyang wheelchair, walang payong, hinahayaang mabasa ng ulan ang kaniyang mamahaling suit. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa bintana ni Marcela, puno ng isang emosyong hindi mabasa, pagsisisi o isang panibagong panganib. Ang malamig na hangin ay pumasok sa silid ni Marcela, dala ang amoy ng mamahaling tabako at ulan, habang ang kaniyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot at kalituhan. Ang bawat pihit ng gulong ng wheelchair ni Valentino sa bakobakong semento ng eskinita ay parang pagkayod ng matalas na kutsilyo sa luma at marupok na sahig ng silid ni Marcela. Ang ingay ng ulan, sa bubong na yari, sa pinagtagpi-tagping yero, ay tila nagiging isang mabilis at nakakabinging kumpas ng tambol, kasabay ng mabilis na tibok ng kaniyang puso. Tumayo si Marcela sa tapat ng pinto. Ang kaniyang basang kamay ay nakakuyom.
Pilit na itinatago ang panginginig. Ang amoy ng basang lupa at kalawang ay humahalo sa isang pamilyar, ngunit banyagang amoy na dahan-dahang namamayani sa paligid. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang lamig ng aircon na sumama sa pagbukas ng pinto ng Rolls-Royce. Isang malaking anino ang humarang sa kaniyang pintuan. Hindi si Valentino ang unang pumasok, kundi ang kaniyang dambuhalang bodyguard na may hawak na malaking itim na payong. Pagkatapos, dahan-dahang pumasok ang wheelchair ni Valentino. Ang kislap ng chrome nito ay tila isang insulto sa madilim at maputik na sulok ng kaniyang tahanan. "Anong ginagawa niyo rito, sir?" ang tanong ni Marcela. Ang kaniyang boses ay tuyot, parang lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng mahabang panahon. "Hindi ba sapat na tinanggal niyo ako sa trabaho? Gusto niyo rin bang makita kung gaano kami kahirap?" Tumingin si Valentino sa paligid. Ang kaniyang mga mata ay dumapo sa isang platong may tira-tirang tuyo, sa mga damit na nakasampay sa loob dahil sa ulan, at sa natutulog na si Angelina na nababalot ng isang manipis at butas-butas na kumot. "Hindi ako ang nagtanggal sa iyo, Marcela. Si Tita Veronica ang gumawa noon," ang sagot ni Valentino. Ang kaniyang boses ay nanatiling patag, ngunit may kakaibang bigat ito na tila humihigop sa hangin sa loob ng maliit na silid. "At ang perang yan, hindi iyan limos. Kabayaran iyan sa sakit na idinulot ng kaniyang takong sa iyong kamay." Tiningnan ni Marcela ang bundle ng pera sa lamesa. Gusto niya itong itapon sa mukha ng lalaki. Ang kaniyang hiya ay sumisigaw. Nag-uutos na panatilihin ang kaniyang dangal kahit na kumakalam ang kaniyang sikmura. "Hindi nabibili ng pera ang pagkatao ko, Sir Valentino. Kung tingin niyo ay mapapatahimik niyo ako sa ginawa ng tiyahin niyo gamit ang perang ito, nagkakamali kayo." Ngunit sa gitna ng kanilang tensyon, isang mahinang ubo ang pumutol sa katahimikan. "Mami, ang lamig po. Ang sakit ng ulo ko." Mabilis na lumapit si Marcela sa anak nang hawakan niya ang noo ni Angelina. Tila humahawak siya sa isang baga ng apoy. Ang init ng lagnat ay ramdam na ramdam niya sa kaniyang mga palad. Ang amoy ng pawis at sakit ay biglang naging mas matapang kaysa sa kahit anong pabango. "Angelina, anak, gising." Nanginginig ang boses ni Marcela. "Diyos ko, ang taas ng lagnat mo." Tumingin si Valentino sa mag-ina. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Marcela. Isang klase ng pag-ibig na kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa kaniyang sariling pamilya. Para sa mga De Castillo, ang lahat ay may kapalit. Ang bawat yakap ay may interes, at ang bawat tulong ay may nakatagong kontrata. "Dalhin mo siya sa ospital," ani Valentino. "Ang aking driver ang maghahatid sa inyo." "Hindi, kaya ko ito," pilit ni Marcela. Kahit na alam niyang wala siyang kahit isang kusing para sa gamot, dahil ang huling pera niya ay ibinayad na niya kay Aling Patsing kanina. "Huwag mong pairalin ang pride mo habang nanganganib ang buhay ng anak mo, Marcela," ang malamig na paalala ni Valentino. "May alok ako sa'yo. Maging personal assistant ko, hindi sa hotel, kundi sa aking opisina at sa aking tahanan. Tatriplehin ko ang sahod mo. Sagot ko ang pag-aaral ng anak mo at ang lahat ng gastusin sa medikal." Natigilan si Marcela. Ang alok ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit alam niyang sa mundong ito, ang bawat anghel ay may dalang kadena. "Bakit ako? Maraming mas magaling, maraming mas edukada kaysa sa akin?" tanong ni Marcela, habang mahigpit na niyayakap ang kaniyang may sakit na anak. Tumingin si Valentino sa kaniyang sariling mga paa na hindi na makaramdam. "Dahil ikaw lang ang nakitang kong marunong lumuhod nang hindi nawawala ang dangal. At dahil ang anak mo, siya lang ang tanging taong tumingin sa akin nang hindi puno ng awa o pandidiri." Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng ulan at ang mabigat na paghinga ni Angelina ang naririnig. Alam ni Marcela na ang pagtango niya ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang mundong puno ng mga lobo.
Ngunit nang maramdaman niya ang nanghihinang kapit ni Angelina sa kaniyang damit, binitawan niya ang kaniyang huling sandata. Tatanggapin ko ang trabaho, sir. Pero huwag niyo pong asahan na magiging alipin niyo ako. Magtatrabaho ako para sa sahod, hindi para sa utang na loob. Isang tipid na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Valentino. Isang ngiting hindi umabot sa kaniyang mga mata. Magaling. Isang kontrata para sa isang kaligtasan. Habang inilalabas sila sa eskinita patungo sa naghihintay na Rolls-Royce, nakita ni Marcela ang anino ng isang tao sa dulo ng kalsada. Si Ricardo Salazar. Nakatayo ito sa dilim, hawak ang isang cellphone at may nakakalokong ngiti sa kaniyang mga labi. Hindi alam ni Marcela, habang isinasalba niya ang buhay ng kaniyang anak, ay dahan-dahan na rin niyang itinatali ang kaniyang leeg sa isang bitag na mas matindi pa sa kahirapan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng mamahaling sasakyan ay tila tunog ng isang seldang nagkakandado. Ang amoy ng antiseptic at mamahaling telang puti sa pribadong ward ng ospital ay unti-unting napalitan ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila lason sa kaniyang pangamoy. Matapos ang 3 araw, ang lagnat ni Angelina ay humupa na, ngunit ang bigat sa dibdib ni Marcela ay lalo lamang tumindi. Nakatayo si Marcela sa gitna ng dambuhalang pasilyo ng Casa de Castillo. Ang bawat hakbang niya sa makintab na hardwood floor ay tila isang paglapastangan sa katahimikan ng mansyon. Ang bawat dingding ay pinalalamutian ng mga painting na tila sumusubaybay sa kaniyang bawat galaw. Ang mga mata ng mga ninuno ni Valentino ay tila nagtatanong, ano ang ginagawa ng isang basahan sa loob ng isang kahariang ginto? Dito ang magiging silid niyo ni Angelina. Ani ng isang matandang mayordoma na ang mukha ay tila semento sa tigas. Walang kahit anong init sa boses nito, tanging ang tunog ng mga susi na tila mga kadenang kumalansing sa kaniyang baywang. Pagbukas ng pinto, bumulaga kay Marcela ang isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa eskinita. Ang kama ay nababalutan ng telang seda at ang bintana ay nagpapakita ng isang malawak na garden na puno ng mga puting rosas. Ngunit sa kabila ng ganda, ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa kaniyang buto. Isang lamig na hindi kayang tapatan ng kahit anong kumot. Mommy, para ba tayong mga prinsesa rito? Tanong ni Angelina, habang dahan-dahang hinahawakan ng malambot na unan. Huminga ng malalim si Marcela. Ang kaniyang hiya ay parang isang tinik sa kaniyang lalamunan. Anak, nandito tayo para magtrabaho si Mami. Huwag kang masyadong malilikot, ha? Baka may mabasag tayo. Hindi pa man sila lubos na nakakaayos ng gamit, ay tinawag na siya sa opisina ni Valentino. Ang opisina ay nasa dulo ng pasilyo, isang silid na nababalot ng amoy ng lumang papel, tabako, at isang matapang na amoy ng bakal mula sa mga kagamitang pang-therapy ni Valentino. Nakaupo si Valentino sa kanyang wheelchair sa harap ng isang malaking bintana, nakatingin sa labas kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Ang kaniyang silweta ay tila isang haring na bilanggo sa sariling trono. Marcela, tawag niya nang hindi lumingon. Ang trabaho mo ay simple lang sa tingin, pero mahirap sa katotohanan. Ikaw ang magiging mga kamay at paa ko sa mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Pero higit sa lahat, ikaw ang magiging mga mata ko sa loob ng bahay na ito. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Tanong ni Marcela. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kaniyang bagong uniforme. Isang asul na bestidong gawa sa mamahaling tela, ngunit tila isang kulungan para sa kanya. Dahan-dahang pinihit ni Valentino ang kaniyang wheelchair. Ang kaniyang mukha ay pagod, at sa ilalim ng mga mata ay may mga itim na marka ng puyat at sakit. Maraming tao sa paligid ko ang naghihintay lang na tuluyan akong mabuwal. Akala nila, dahil hindi ako nakakalakad, ay hindi ko na nakikita ang kanilang mga pagnanakaw at pagtatraidor. Kinuha ni Valentino ang isang makapal na folder at inilapag sa lamesa. Gusto ni Ricardo at ni Tita Veronica na pirmahan ko ang isang power of attorney. Kapag ginawa ko yon, mawawala sa akin ang lahat. Ang tanging kailangan mo lang gawin
ay bantayan ang bawat papasok at lalabas sa silid na ito kapag wala ako. At huwag na huwag mong ibibigay ang kahit anong dokumento sa kanila, kahit anong pananakot ang gawin nila. Naramdaman ni Marcela ang bigat ng responsibilidad. Isa lamang siyang hamak na janitress noon at ngayon ay pinagkakatiwalaan siya ng mga sikreto ng isang bilyonaryo. Ngunit bago pa siya makasagot, ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Doña Veronica, suot ang isang pulang terno na tila kulay ng babalang panganib. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Marcela sa loob ng opisina. So, it's true. Dinala mo nga rito ang basurang yan, Valentino. Ani Doña Veronica, ang boses ay puno ng pangungutya. At ang bata, pinaglalaroan nila ang mga antik sa pasilyo. Do you have any idea how much those vases cost? Higit pa yon sa buhay ng mag-inang ito. Sila ay mga panauhin ko, tita. Mahinahong sagot ni Valentino, ngunit may talim sa kanyang mga mata. Lumapit si Doña Veronica kay Marcela. Ang kaniyang amoy ng matapang na pabango ay tila sumasakal sa hininga ng babae. Kinuha ng matanda ang isang puting sobre mula sa kaniyang bag at inihagis ito sa paanan ni Marcela. Iyan ang unang buwan ng sahod mo, advance na yan, pero may kasama itong kondisyon. Bulong ng matanda. Sapat lang para marinig ni Marcela. Gusto kong malaman ang bawat gamot na iniinom ni Valentino at bawat dokumentong binabasa niya. Gawin mo yon at titiyakin kong hindi ka nababalik sa putikan. Pero kung tatanggi ka, tumingin si Doña Veronica sa direksyon ng silid ni Angelina. Baka biglang magkaroon ng aksidente ang anak mo sa malaking hagdanang iyon. Napakadulas pa naman ng mga baitang. Ang puso ni Marcela ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Ang gigil ay umakyat sa kaniyang lalamunan, ngunit kailangang maging matalino. Tumingin siya kay Valentino, na tila walang naririnig, at pagkatapos ay sa sobrang nasa sahig. Naiintindihan ko po, senyora. Sagot ni Marcela sa Tagalog, na tila may nakatagong patalim. Habang lumalabas si Doña Veronica, na may matagumpay na ngiti, naiwan si Marcela at Valentino sa loob ng silid. Ang katahimikan ay tila isang makapal na usok. Marcela? Tawag ni Valentino. Anong sinabi niya sa'yo? Huminga ng malalim si Marcela. Pinulot niya ang sobre, ngunit hindi niya ito binuksan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Valentino. Isang tingin na puno ng determinasyon at hindi na ng takot. Sabi niya po, napakadulas daw po ng hagdanan niyo rito, kaya kailangan ko pong mag-ingat para sa ating dalawa. Sa labas ng silid, sa dilim ng pasilyo, nakita ni Marcela ang isang anino na mabilis na naglakad palayo. Hindi si Doña Veronica, kundi si Ricardo Salazar, na kanina pa pala nakikinig sa likod ng pinto. Ang unang gabi ni Marcela sa mansyon ay hindi naging mahimbing. Sa kaniyang panaginip, ang mga puting rosas sa garden ay unti-unting nagiging pula. Tila nasasakal ng dugong dumanak mula sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa Casa de Castillo. Ang bawat tunog ng antigong orasan sa bulwagan ay tila isang mabigat na tibok ng puso ng isang higanteng nagbabantay sa bawat hininga ni Marcela. Ang amoy ng mamahaling wax na ipinapahid sa mga muebles ay humahalo sa amoy ng lumang alikabok na nakatago sa likod ng mga dambuhalang kurtina. Sa loob ng Casa de Castillo, ang hangin ay hindi lamang malamig dahil sa aircon. Ito ay malamig dahil sa mga lihim na tila mga yelong nakatusok sa bawat sulok ng mansyon. Isang linggo na ang lumipas. Si Marcela ay dahan-dahang natututo sa kanyang mga tungkulin. Ang pag-aayos ng mga gamot ni Valentino, ang pagbabasa ng mga ulat sa negosyo na hindi niya gaanong nauunawaan, at ang pagiging tanging tao na pinapayagang pumasok sa kaniyang silid ng walang pasabi. Ngunit sa bawat pagdaan niya sa pasilyo, nararamdaman niya ang mga matatalas na tingin ng mga katulong na dati niyang kasamahan sa hotel. Mga tinging puno ng inggit at bulong na tila mga ahas na gumagapang sa sahig. Habang naglalakad si Marcela sa hardin para hanapin si Angelina,
Hinarang siya ni Ricardo Salazar. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno ng nara. Ang kaniyang suot na gray suit ay tila kulay ng langit bago ang isang malakas na bagyo. May hawak siyang isang baso ng whiskey. Ang yelo sa loob nito ay dahan-dahang nalulusaw, tila ang pasensya ni Marcela sa bahay na ito. Marcela? Tawag ni Ricardo. Ang kaniyang boses ay malambot, parang pelos na may nakatagong mga tinik. Kumusta ang pananatili rito? Balita ko, paborito ka na ni Valentino. Isang milagro iyon dahil wala siyang pinagkakatiwalaan, lalo na ang mga taong katulad mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Sir Ricardo? Tanong ni Marcela. Pinipilit na huwag ipakita ang kaniyang pagkailang. Lumapit si Ricardo. Ang amoy ng kaniyang whiskey at mahal na tabako ay tila sumasakal sa bango ng mga bulaklak sa paligid. Alam mo ba kung bakit siya lumpo, Marcela? Sasabihin niya sa iyong aksidente iyon, pero ang totoo, ang kaniyang sariling katigasan ng ulo at pagiging gahaman ang nagdala sa kanya sa silya na yon. At ngayon, ginagamit ka lang niya para magmukha siyang mabuti sa harap ng mga board members. He's gaslighting you into thinking he's your savior, but in reality, he's the one who needs saving from his own ghosts. Kumunot ang noo ni Marcela. Ang mga salita ni Ricardo ay tila mga lason na dahan-dahang pumapasok sa kaniyang isipan. He's gaslighting you. Ang salitang iyon ay bago sa kaniyang pandinig, ngunit ang pakiramdam ng pagdududa ay pamilyar na pamilyar. Napakabuti niya sa anak ko, sagot ni Marcela. Ang kaniyang boses ay matatag, ngunit may halong pag-aalinlangan. Tumawa ng mahina si Ricardo. Isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Of course he is, because Angelina is the perfect shield. Sino ang mag-aakalang ang isang lalaking nag-aalaga ng isang batang mahirap ay may kakayahang pumatay ng sarili niyang pangarap o pangarap ng iba? Mag-ingat ka, Marcela. Baka paggising mo isang araw, ang utang na loob mo sa kanya ay maging isang malaking utang na hinding-hindi mo na mababayaran. Iniwan siya ni Ricardo na may isang mapait na ngiti. Ang puso ni Marcela ay tila isang piraso ng papel na unti-unting nilulukot. Ganito na lang ba ang buhay niya? Isang bola sa pagitan ng dalawang makapangyarihang lalaki na parehong may itinatagong agenda? Pagbalik niya sa loob ng mansyon, nakita niya si Angelina na nakaupo sa sahig ng library. Ang bata ay masayang nagkukulay gamit ang mga bagong crayons na ibinigay ni Valentino. Ang bawat guhit ng bata ay puno ng kulay. Isang bahaghari sa gitna ng isang madilim na silid. Ngunit ang katahimikan ay biglang nawala nang pumasok si Doña Veronica. Hindi ito nagsalita. Sa halip, lumapit ang matanda sa lamesa at marahas na kinuha ang drawing ni Angelina. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila pagkapunit din ng puso ni Marcela. Isa-isang binali ni Doña Veronica ang mga crayons sa harap ni Angelina. Ang pagkabali ng mga ito ay tila tunog ng maliliit na buto na naglalantukan. I told you, no dirt in this room. Ani Doña Veronica, ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng galit. Ang mga crayons na ito ay gawa sa wax na nakakasira sa mga antigong mesa. Bakit ba hindi ka matuto, bata? Mami. Tawag ni Angelina. Ang kaniyang maliliit na balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Mabilis na lumapit si Marcela at niyakap ang anak. Tumingala siya kay Doña Veronica. Ang kaniyang mga mata ay nagbabaga. Bata lang po siya, senyora, at ang mesa ay maari namang linisin. Pero ang pusong sinasaktan niyo, hindi iyan napupunasan lang ng basahan. Aba, sumasagot ka na? Hamon ng matanda. Huwag mong kakalimutan, Marcela. Nakatira lang kayo rito dahil sa awa ng pamangkin ko. At ang awa ay parang ulan. Kapag tumigil ito, tuyot ang matitira sa inyo. Nang makaalis ang matanda, dinala ni Marcela ang anak sa kanilang silid. Ngunit bago sila makapasok, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid therapy ni Valentino. Mula sa siwang,
Nakita niya si Valentino. Hindi ito nakaupo sa wheelchair. Nakahawak siya sa dalawang bakal na hawakan sa pader. Pilit na itinatayo ang kaniyang sarili. Ang kaniyang mga braso ay nanginginig. Ang kaniyang mukha ay puno ng pawis at matinding sakit. Sa bawat pagsubok niyang ihakbang ang kaniyang kanang paa, siya ay bumabagsak pabalik sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng kaniyang katawan sa matigas na semento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kaniyang pag-asa. Ngunit sa halip na sumuko, hinahampas ni Valentino ang kaniyang sariling mga binti ng may matinding galit. "Gumana ka!" Sabi ko, "Gumana ka!" Ang sigaw ni Valentino. Ang kaniyang boses ay puno ng pagkamuhi sa sarili. Napatakip ng bibig si Marcela. Ang imahe ni Valentino na nakalugmok sa sahig, basang-basa ng pawis at luha, ay kabaligtaran ng makapangyarihang lalaking nakita niya sa ballroom. Sino ang tunay na Valentino? Ang haring nagtatanggol sa kanila o ang lalaking punong-puno ng galit na tila sasabog na anumang oras? Biglang napalingon si Valentino sa pinto. Nakita niya si Marcela. Ang kaniyang mga mata, na dati ay malamig at patag, ngayon ay puno ng matinding hiya at bangis. "Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang panoorin ako?" Ang ungol ni Valentino, ang kaniyang boses ay tila isang sugatang hayop. "Lumabas ka! Lumabas ka!" Habang tumatakbo si Marcela palayo, may nalaglag na isang lumang litrato mula sa folder na bitbit ni Valentino sa sahig. Pinulot ito ni Marcela nang hindi napapansin ng lalaki. Ito ay litrato ng isang aksidente sa sasakyan, isang itim na kotse na wasak na wasak. At sa likod ng litrato, may nakasulat na isang pangalan na nagpatigil sa mundo ni Marcela. Roberto Monteverde, ang pangalan ng kaniyang yumaong asawa. Ang bawat tunog ng pilak na kutsara at tinidor na tumatama sa mamahaling porselana ay parang maliliit na kampana ng babala sa pandinig ni Marcela. Ang amoy ng roasted lamb na may rosemary at ang matapang na amoy ng truffle oil ay pumupuno sa dambuhalang dining room. Ngunit para kay Marcela, ang halimuyak na ito ay parang amoy ng isang marangyang libing. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kaniyang asul na uniforme, habang pinapanood ang pamilya de Castillo na kumakain sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Si Valentino ay nasa kabisera. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng bato, walang bakas ng paghihirap na nakita ni Marcela sa kaniyang silid therapy kagabi. Sa kabilang dulo ay si Doña Veronica at sa gilid ay si Ricardo na bawat subo ng pagkain ay tinititigan si Marcela nang may mapanuring ng ngiti. "Valentino, mawalang galang na," simula ni Doña Veronica habang pinupunasan ng kaniyang labi ng telang linen. "Hindi ba't masyado nang nagiging komportable ang iyong assistant? Balita ko ay pinapayagan mo na siyang pumasok sa library at humawak ng mga dokumento na kahit ang iyong mga abogado ay hindi basta-basta nasisilip." Hindi sumagot si Valentino. Ipinagpatuloy niya ang paghiwa sa kaniyang karne. Ang bawat galaw ay puno ng kontrolado, ngunit nakakatakot na puwersa. At Marcela, baling ng matanda sa kanya, ang kaniyang boses ay naging matamis na parang lason. "Hindi mo ba alam na ang iyong ina ay dati ring nanilbihan sa pamilyang ito? Sayang, hindi siya nagtagal. May mga bagay na nawala sa mansyon noong panahon niya. At kahit hindi napatunayan, ang hiya ay sapat na para lumayas siya ng kusa. Mukhang nasa dugo niyo talaga ang pagpasok sa mga pintong hindi para sa inyo." Naramdaman ni Marcela ang init na umakyat sa kanyang mga pisngi. Ang kaniyang mga daliri ay bumaon sa kaniyang sariling palad. Ang sakit ay tila isang paalala na manahimik. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang anino ng nakaraan na pilit binubuhay para lang tapakan ang kasalukuyan ko? "Tita, tama na," maikling sabi ni Valentino. Ngunit ang kaniyang boses ay walang init. Hindi ito pagtatanggol. Ito ay tila isang pagod na utos na ayaw na niyang makarinig ng ingay. "Bakit, Valentino? I'm just stating facts." At ang anak niya? "I heard she's been roaming around the East Wing." Ang wing na yon ay bawal sa mga estranghero
lalo na sa mga batang hindi marunong humawak ng gamit. Dagdag ni Ricardo, ang kaniyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Marcela. Tumingin si Marcela kay Valentino, umaasa na makikita niya ang lalaking nagligtas sa kanila mula sa ulan. Ngunit si Valentino ay nanatiling nakatitig sa kaniyang pinggan. Ang katahimikan ni Valentino ay parang isang malamig na pader na humaharang sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, naalala ni Marcela ang litratong itinatago niya sa kaniyang bulsa. Ang litrato ng aksidente ng kaniyang asawang si Roberto. Bakit mo itinatago ang katotohanan tungkol kay Roberto Valentino? Kakampi ba kita? O ikaw ang tunay na kaaway na nakasuot ng balat ng tupa? Excuse me po, kailangan ko lang pong tingnan si Angelina. Mahinang paalam ni Marcela. Ang kaniyang lalamunan ay naging tuyo. Tila buhangin ang kaniyang nilulunok sa bawat salitang binibitawan niya. Hindi siya hinintay na sumagot ng sinuman. Mabilis siyang lumabas ng dining room. Ang tunog ng kaniyang mga sapatos sa marmol ay tila mabilis na tibok ng isang taong tumatakas. Pagdating niya sa kanilang silid, bumulaga sa kanya ang isang bukas na pinto. Ang ilaw sa loob ay patay, at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sikat ng buwan na tumatagos sa bintana. Angelina? Tawag ni Marcela. Walang sumagot. Pumasok siya sa loob. Ang kama ay maayos. Ang mga bagong crayons na binali ni Doña Veronica ay nasa sahig pa rin, ngunit ang bata ay wala roon. Ang paboritong manika ni Angelina ay nakahandusay sa tapat ng pintuan. Ang isang braso nito ay tila napunit sa pagkakahila. Ang bango ng lavender na palaging ginagamit ni Angelina ay napalitan ng isang masangsang na amoy ng usok at luma. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana, dala ang tunog ng kaluskos ng mga dahon sa labas. Mabilis na lumabas si Marcela sa pasilyo. Ang kaniyang hininga ay nagiging maikli at mabilis. Angelina, anak. Ngunit ang mansyon ay nanatiling tahimik, isang dambuhalang bibig na tila nilamon na ang kaniyang anak. Sa dulo ng madilim na pasilyo patungo sa East Wing, ang bahagi ng bahay na sinabi ni Ricardo na bawal pasukin, nakita ni Marcela ang isang maliit na bakas ng putik sa mamahaling carpet, isang bakas ng maliit na tsinelas. At sa tabi nito, ang isang piraso ng tela mula sa uniforme ng mga security guard ni Ricardo. Ang kaniyang puso ay tila isang basong porselana na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Ang takot ay naging isang malamig na kamay na sumasakal sa kaniyang leeg. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang isang mahinang iyak mula sa kailaliman ng mansyon, isang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang bawat paghinga ni Marcela ay tila isang mabilis at mabigat na kumpas ng takot na nangingibabaw sa nakabibinging katahimikan ng East Wing. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay unti-unting napalitan ng isang masangsang na lamig. Isang lamig na hindi nagmumula sa aircon, kundi sa isang lugar na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ang mga pader na gawa sa malamig na semento. Walang mga painting dito, walang mga kristal na chandelier. Tanging ang mga aandap-andap na bumbilya na nagbibigay ng isang madilaw at nakakatakot na liwanag. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila isang yabag ng kamatayan na humahabol sa kanya. Angelina, anak, nasaan ka? Ang sigaw ni Marcela, ang kaniyang boses ay pumuputok sa pagitan ng mga hikbi. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa dulo ng isang makitid na pasilyo, sa likod ng isang dambuhalang pintong bakal na may markang cold storage. Ang amoy ng napanis na karne at nagyayelong bakal ay bumulaga sa kanya nang lumapit siya rito. Mula sa maliit at makapal na bintanang bubog ng pinto, nakita niya ang isang aninong nakalugmok sa sulok. Si Angelina, ang kaniyang munting anak ay nakaupo sa malamig na sahig. Ang kaniyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw at ang kaniyang maliit na katawan ay nayayanig sa bawat mahinang iyak
na lumalabas sa kaniyang bibig. Ang bata ay pilit na niyayakap ang kaniyang sarili, habang ang kaniyang hininga ay nagiging mapuputing usok sa loob ng nagyayelong silid. Diyos ko, Angelina! Sinubukang buksan ni Marcela ang pinto, ngunit ito ay nakakandado mula sa labas. Ang matigas na bakal ay tila nanunuya sa kaniyang kahinaan. Ang kaniyang gigil ay sumabog na parang isang bulkan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta, at ang lahat ng hiya na kaniyang tiniis ay naglaho at napalitan ng isang mapanganib na tapang. Sa gilid ng pasilyo, nakita niya ang isang fire extinguisher na nakasabit. Sa isang iglap, kinuha niya ito. Ang kaniyang mga braso, na sanay sa mabigat na paggawa, ay nagkaroon ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa makapal na bubog ay tila ang hiyaw ng kaniyang nasirang pasensya. Sa bawat hampas, ang mga bitak sa salamin ay tila mga ugat ng galit na kumakalat. Nang sa wakas ay mabasag ang bubog, ang mga piraso nito ay nagliparan sa sahig, tila mga kristal na luha ng isang inang hinding-hindi na muling luluhod. Marcela, stop that! Ang boses ni Doña Veronica ay umaling-awngaw sa pasilyo. Nakatayo ang matanda sa dulo, kasama si Ricardo at 2 security guard. Ang mukha ng matanda ay tila isang maskara ng pagkagulat na may halong pandidiri. How dare you destroy my property? Ang batang yan ay kailangang maturuan ng leksyon. Pumasok siya sa bawal na lugar at sa pamilyang ito, ang bawat pagkakamali ay may kaukulang parusa. Ani Doña Veronica, ang kaniyang boses ay malamig pa sa hanging lumalabas sa storage room. Hindi sumagot si Marcela. Ang kaniyang mga mata ay tila nagbabagang uling na nakatitig sa matanda. Mabilis niyang inabot ang trangka mula sa loob ng nabasag na bubog at binuksan ang pinto. Binuhat niya ang nanginginig na si Angelina at ibinalot sa kaniyang sariling katawan. Ang init ng kaniyang galit ang nagsilbing kumot para sa bata. Leksyon? Ang tanong ni Marcela. Ang kaniyang boses ay mababa. Paos, ngunit puno ng panganib. Ang tanging leksyon na natutunan ko rito ay ang katotohanang ang mga taong may ginto sa katawan ay madalas na may bulok na kaluluwa. Naglakad si Marcela patungo sa kinaroroonan ni Doña Veronica. Ang bawat hakbang niya ay tila yumanig sa pundasyon ng mansyon. Hinarang siya ng mga guards, ngunit isang boses ang nagpatigil sa lahat. Umalis kayo sa harap niya. Si Valentino. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang kaniyang mukha ay tila dilim na nagbabadya ng bagyo, ngunit ang nakakagulantang ay ang kaniyang mga paa. Ang kaniyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa armrest ng silya, at ang kaniyang katawan ay bahagyang nakatayo, isang imposibleng bagay para sa isang lalaking lumpo. Ang matinding panginginig ng kaniyang mga binti ay bakas ng isang superhuman na pagsisikap. Ang bawat kalamnan niya ay tila pumuputok sa hirap, ngunit ang kaniyang tingin ay nakapako kay Doña Veronica. Valentino, listen to me. Pilit na depensa ni Doña Veronica, ang kaniyang boses ay nanginginig na sa takot. Lumapit ka rito, Marcela, utos ni Valentino. Nang makalapit si Marcela sa tapat ng matanda, tumigil siya. Tumingin siya sa mukha ni Doña Veronica. Ang mukhang tumapak sa kaniyang kamay, ang mukhang humamak sa kaniyang ina, at ang mukhang nagtangkang pumatay sa kaniyang anak. Walang pasabi, ang kanang kamay ni Marcela ay lumipad sa hangin. Ang tunog ng pagtama ng palad niya sa pisngi ni Doña Veronica ay tila isang pagguho ng isang dambuhalang pader ng kawalang katarungan. Ang matanda ay napasandal sa pader. Ang kaniyang mamahaling hikaw ay nalaglag at gumulong sa madilim na sahig. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang lahat. Iyan ay para sa kamay ko na tinapakan niyo, bulong ni Marcela. At ang susunod na gagawin ko sa inyo, titiyakin kong hinding-hindi niyo na makakalimutan. Tumingin si Marcela kay Valentino.
Ang lalaki ay dahan-dahang napaupo pabalik sa kaniyang wheelchair. Ang kaniyang hininga ay mabilis at puno ng pawis. Ngunit sa kaniyang mga mata, nakita ni Marcela ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Paggalang. Dalhin mo ang anak mo sa taas, Marcela, ani Valentino. Mula ngayon, walang sino man sa bahay na ito ang hahawak sa inyo. At ikaw, Tita Veronica, ihanda mo ang iyong sarili dahil ang impyernong itinayo mo rito ay sisiguraduhin kong ikaw ang unang masusunog. Habang paakyat si Marcela, naramdaman niya ang init ng luha ni Angelina sa kaniyang leeg. Ngunit hindi na siya umiyak sa takot. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap. Sa kaniyang bulsa, ang litrato ng aksidente ni Roberto ay tila nagbibigay ng isang kakaibang init. Alam na niya ngayon kung sino ang kaniyang kakampi at kung sino ang kailangang pabagsakin. Ang bawat patak ng mainit na tubig sa planggana ay tila isang munting healing para sa kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang gulo. Ang amoy ng eucalyptus at dinikdik na luya ay dahan-dahang lumalaganap sa silid. Pilit na binubura ang masangsang na amoy ng amag at ginaw mula sa cold storage. Nakatitig si Marcela sa kaniyang mga kamay. Ang kaniyang mga kasukasuan ay namumula at may mga maliliit na sugat mula sa pagkabasag ng bubog kanina. Ang bawat hapdi ay tila isang paalala na hindi na siya ang dating Marcela na yuyuko sa bawat hagupit ng tadhana. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Angelina, balot ng makapal na kumot. Ang kaniyang hininga ay bumalik na sa normal na kumpas. Isang mahinang kumatok sa pinto. Hindi ito ang marahas na katok ni Doña Veronica o ang mapanuring katok ng mayordoma. Ito ay isang mabagal at tila nag-aalangang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy. Binuksan ni Marcela ang pinto. Si Valentino. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Ang kaniyang mukha ay maputla at ang kaniyang mga mata ay tila mga uling na unti-unting namamatay ang ningas. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang mga binti. Tila pilit na pinatitigil ang panginginig ng mga ito. Maaari ba tayong mag-usap? Ang tanong ni Valentino. Ang kaniyang boses ay paos, tila galing sa isang mahabang pagsigaw sa loob ng kaniyang isipan. Dinala siya ni Marcela sa balkonahe ng silid. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanilang mga mukha, dala ang amoy ng basa pang lupa mula sa ulan kanina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang linyang iginuhit sa buhangin. Isang hangganan na kapwa nila gustong tawirin. Salamat sa ginawa mo kanina, simula ni Valentino. Ang sampal na yon, 10 taon ko na yung gustong gawin. Ngunit ang aking utang na loob sa pamilyang ito ang laging pumipigil sa akin. Kinuha ni Marcela ang litrato mula sa kaniyang bulsa. Ang lukot na litrato ng aksidente ni Roberto Monteverde. Ipinakita niya ito kay Valentino. Ang kaniyang mga mata ay puno ng katanungan na higit pa sa salita. Bakit mo ito itinatago, Sir Valentino? Bakit ang pangalan ng asawa ko ang nakasulat sa likod ng litratong ito? Ang tanong ni Marcela. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Huminga ng malalim si Valentino. Ang kaniyang mga mata ay tumingin sa malayo, sa kislap ng mga ilaw ng syudad na tila mga munting brilyante sa gitna ng kadiliman. Si Roberto. Siya ang aking driver noong gabing iyon, pag-amin ni Valentino. At hindi siya ang may kasalanan sa aksidente, Marcela. Ang preno ng sasakyan ay sadyang pinutol. Hindi ako ang target noong gabing yon. Ang tatay ko ang dapat na nasa loob ng sasakyan. Ngunit dahil sa kagustuhan kong maging mabilis, kinuha ko ang sasakyang yon kasama si Roberto. Napaupo si Marcela sa semento. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kaniyang dibdib. Ang amoy ng nasunog na gulong at ang tunog ng pagkayod ng bakal sa kalsada na kaniyang napanaginipan ng maraming taon ay biglang nagkaroon ng kulay at mukha. Sino? Sinong may gawa nito? Ang tanong ni Marcela. Ang kaniyang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kaniyang mga pisngi.
Si Ricardo. Bulong ni Valentino, ang kaniyang mga panga ay nagngangalit. Siya ang nakita ng mga saksi na umaaligid sa garahe bago ang aksidente. Pero ginamit ni Tita Veronica ang kaniyang kapangyarihan para baligtarin ang kwento. Pinalabas nilang si Roberto ang lasing at nagkamali. Binayaran nila ang mga pulis para linisin ang pangalan ng pamilya de Castillo, habang ang pamilya mo ay iniwan nilang nagdurusa sa kahihiyan at kahirapan. Ang bawat salita ni Valentino ay tila isang saksak sa puso ni Marcela. Ang hiya na naramdaman ng kaniyang ina, ang hirap ng buhay na dinanas niya, at ang pagkamatay ni Roberto ay lahat pala ay bahagi ng isang maduming laro ng kapangyarihan. Ngayon, Marcela, may pagpipilian ka. Pagpapatuloy ni Valentino habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Marcela. Maaari kang umalis dito kasama ang anak mo at titiyakin kong hindi kayo magugutom habang buhay, o maaari kang manatili at tulungan akong pabagsakin ang mga taong sumira sa ating mga buhay. Tumingala si Marcela. Ang kaniyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Ang kaniyang gigil ay naging isang malamig at matalinong plano. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Valentino, isang alyansang nabuo mula sa mga luhang natuyo na at mga pusong nadurog na. Hindi ako aalis, Sir Valentino, ani Marcela. Gusto kong makita ang mukha ni Ricardo kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang basahan ang kukuha ng lahat ng kaniyang pinapahalagahan. Anong plano natin? Tanong ni Valentino. Bukas ang kaarawan ni Doña Veronica. Bulong ni Marcela. Ang kaniyang boses ay tila isang matalim na kumpas ng orasan. Magkakaroon ng malaking handaan. At doon, sa harap ng lahat ng kanilang mga bisitang mapangapi, ipapakita natin sa kanila kung paano sumayaw ang mga taong matagal na nilang pilit na pinapatay. Mula sa itaas na balkonahe, sa dilim ng gabi, isang anino ang dahan-dahang umatras. Si Ricardo Salazar ay nakikinig pala sa bawat salitang binitiwan nila. Ang kaniyang ngiti ay tila isang hiwa sa dilim, habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang maliit na vial ng likido mula sa kaniyang bulsa. Maling desisyon, Marcela. Bulong ni Ricardo sa hangin. Dahil sa sayaw na ito, titiyakin kong wala nang makakatayo sa inyong dalawa. Ang amoy ng lason at panganib ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin, habang ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang madugong pagtutuos. Ang amoy ng lechon na dahan-dahang naluluto sa uling sa likod bahay ay humahalo sa masangsang na bango ng daan-daang stargazer at puting liryo na kapapasok pa lang mula sa supplier. Ang bawat sulok ng Casa de Castillo ay tila nagpupumilit na magmukaing banal at malinis para sa kaarawan ni Doña Veronica. Ngunit para kay Marcela, ang halimuyak ng mga bulaklak na ito ay tila amoy ng insenso sa isang lamay, mabango sa labas, ngunit may nabubulok sa ilalim. Habang ang mga caterer ay abala sa pag-aayos ng mga mesa na nababalutan ng gintong tela, si Marcela ay tahimik na naglalakad sa gitna nila. Ang kaniyang uniforme ay plansadong-plansado, ang kaniyang mukha ay kalmado, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila mga radar na nagmamasid sa bawat galaw ni Ricardo Salazar. Nakita niya si Ricardo sa dulo ng pasilyo, kausap ang isang lalaking nakauniforme ng maintenance. Ang palitan nila ng mga salita ay mabilis at pabulong, ngunit ang amoy ng lason at sabwatan ay abot hanggang sa kinaroroonan ni Marcela. Marcela, halika rito. Tawag ni Valentino mula sa kanyang opisina. Pagpasok ni Marcela, nakita niya si Valentino na nakaharap sa kanyang computer. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng isang asul at malamig na kulay sa kanyang mukha. Ito na ang pagkakataon natin, ani Valentino. Ang kaniyang boses ay tila isang matalim na bulong. Nakita ko na ang digital footprint ng mga transaksyong ginawa ni Ricardo. Ang kailangan na lang natin ay ang pisikal na logbook na itinatago niya sa loob ng kanyang vault sa opisina. Doon nakasulat ang mga totoong pangalan
ng mga taong binayaran niya para sa aksidente ni Roberto. Naramdaman ni Marcela ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang hiya ng kanyang nakaraan ay tila bumubulong sa kanya na huwag nang ituloy ito. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak na si Angelina sa sulok, masayang iginuguhit ang isang lalaking nakatayo at may hawak na espada. Ang kaniyang hero na si Valentino, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. "Gagawin ko po, sir," sagot ni Marcela. Alam ko kung saan ang susi ng kaniyang vault. Nakita ko siyang itinago iyon sa loob ng isang antigong orasan sa kaniyang silid. "Mag-ingat ka, Marcela. Ang taong iyon ay hindi magdadalawang isip na pumatay para lang mapanatili ang kaniyang posisyon," paalala ni Valentino. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon ay napuno ng mga mararangyang panauhin. Ang tunog ng tawanan at ang pagtatama ng mga basong kristal ay tila isang nakakangilong musika para kay Marcela. Habang ang lahat ay abala sa pakikinig sa talumpati ni Doña Veronica sa garden, dahan-dahang umakyat si Marcela patungo sa opisina ni Ricardo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila isang pagtahak sa isang madilim na gubat. Ang amoy ng lumang leather at alak sa loob ng silid ni Ricardo ay tila sumasakal sa kaniyang hininga. Gamit ang kaniyang maliit na flashlight, dahan-dahan niyang binuksan ang vault. Ang tunog ng pag-ikot ng dial ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa kaniyang pandinig. Nang sa wakas ay bumukas ito, nakita niya ang isang itim na logbook. Binuklat niya ito sa pahinang may petsa ng aksidente ni Roberto. Doon, sa gitna ng mga numero at pirma, nakita niya ang pangalan ng isang pulis na siyang nag-imbestiga sa kaso noon. Sa tabi nito ay ang halagang 5 milyong piso, isang presyo para sa buhay ng kaniyang asawa, isang presyo para sa 10 taong paghihirap nila ni Angelina. Ang ganda ng binabasa mo, Marcela. Masarap ba sa pakiramdam na malaman ang halaga ng asawa mo? Ang boses ni Ricardo ay tila isang malamig na taga sa dilim. Ang tunog ng paglapat ng trangka ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, hudyat na wala na siyang matatakasan. Nakatayo si Ricardo sa tapat ng pinto, hawak ang isang baso ng whiskey. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit, at sa kaniyang kabilang kamay ay hawak niya ang isang maliit na remote control. "Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa niyo ni Valentino? Ang akala niyo ba ay ganoon ako kadaling pabagsakin ng isang lumpo at isang katulong?" Ani Ricardo, habang dahan-dahang lumalapit kay Marcela. Ang amoy ng kaniyang hininga na puno ng alak ay tila isang babala ng kamatayan. "Ibigay mo sa akin ang logbook na yan, Marcela. At baka lang, ay hayaan ko kayong makaalis ng buhay ng anak mo. Pero kung hindi..." Pinindot ni Ricardo ang remote. Sa isang maliit na monitor sa dingding, nakita ni Marcela si Angelina na naglalakad sa gilid ng swimming pool. Kasunod ang isang lalaking may hawak na isang itim na tela. "Anong gagawin mo, Marcela? Ang katotohanan o ang anak mo?" Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo mula sa kaniyang puso. Ang silid ay tila umiikot, at ang tanging naririnig ni Marcela ay ang nakakangilong tawa ni Ricardo na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng opisina ni Ricardo ay tila isang mabilis na hakbang patungo sa isang bangin. Ang amoy ng aged scotch at ang malapot na halimuyak ng mamahaling leather ay parang isang sumasakal na kamay sa leeg ni Marcela. Nakatitig siya sa monitor, ang maliit na screen na nagpapakita sa kaniyang anak na si Angelina sa gilid ng swimming pool. Ang puting bestida nito ay tila isang munting bituin sa gitna ng madilim na gabi, habang ang isang anino ay dahan-dahang lumalapit sa likod nito. "Huwag pakiusap, huwag ang anak ko," ang bulong ni Marcela. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa itim na logbook. Ang lamig ng balat nito ay tila nanunuot sa kaniyang kalamnan. Tumawa si Ricardo, isang tunog na tila pagkiskis ng kinakalawang na bakal. Lumapit siya kay Marcela.
Ang amoy ng kaniyang hininga na puno ng alkohol ay tila isang lason na bumabalot sa hangin. Ibigay mo sa akin ang librong yan, Marcela. Isang pirasong papel lang yan. Mas mahalaga ba ang hustisya para sa isang patay kaysa sa buhay ng anak mo? Dahan-dahang iniabot ni Marcela ang logbook. Ngunit sa sandaling hahawakan na ito ni Ricardo, ang pinto ng opisina ay bumukas ng marahan. Hindi ang tunog ng wheelchair ang narinig nila. Sa halip, ang tunog ng mabibigat at tila nag-aalangang mga hakbang sa sahig. Napatigil si Ricardo. Napalingon si Marcela. Nakatayo si Valentino sa pintuan. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa dalawang metal na baston. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pagsisikap. Ang pawis ay umaagos sa kaniyang noo at ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng matinding sakit at determinasyon. Ang bawat kalamnan sa kaniyang mga binti ay tila pumuputok, ngunit nananatili siyang nakatayo, matayog at mapanganib. Valentino, paanong? Ang nauutal na tanong ni Ricardo, ang kaniyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Akala mo ba ay habang buhay mo akong mapapanatiling nakaupo, Ricardo? Ang boses ni Valentino ay tila isang dagundong ng kulog. Habang ninanakawan mo ang kumpanya at pinapatay ang mga taong tapat sa akin, bawat araw ay pilit kong ibinabangon ang sarili ko. Dahil alam kong darating ang gabing ito. Wala kang mapapatunayan, sigaw ni Ricardo, habang pilit na kinukuha ang logbook mula kay Marcela. Security! Security! Ngunit walang dumating. Sa halip, ang dambuhalang monitor sa dingding na kanina ay nagpapakita kay Angelina ay biglang nagbago. Hindi na ang pool ang nakikita rito, kundi ang mismong loob ng opisina ni Ricardo. Mula sa ibaba, sa Grand Ballroom, kung saan naroon ang lahat ng mga stockholder, mga kumpare ni Doña Veronica, at ang media, ay narinig ang isang sama-samang singhap ng gulat. Ang dambuhalang LED screen sa garden ay kasalukuyang nag-stream ng bawat galaw at bawat salitang binibitawan ni Ricardo. Ang logbook na yan, Ricardo, pagpapatuloy ni Valentino, habang dahan-dahang humahakbang palapit. Ang bawat pagtama ng kaniyang baston sa sahig ay tila isang hatol. Doon nakasulat ang 5 milyong pisong ibinayad mo para ipapatay ang tatay ko. Ngunit ang driver na si Roberto ang naging biktima. Naririnig ka ng lahat. Nakikita ka ng lahat. Napasandal si Ricardo sa kaniyang mesa. Ang kaniyang gigil ay napalitan ng isang malapot na takot. Hindi totoo iyan. Baka na lang ito ng katulong na ito. Mabilis na kumilos si Marcela. Sa isang iglap, kinuha niya ang kaniyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Ricardo kanina, ang pag-amin niya tungkol sa halaga ng buhay ni Roberto at ang banta sa buhay ni Angelina ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa ibaba, sa gitna ng ballroom, nakita ni Marcela sa kabilang monitor si Doña Veronica. Ang matanda ay tila isang rebultong gumuho. Ang kaniyang basong kristal ay nalaglag at nadurog sa kaniyang paanan. Ang mamahaling wine ay tila dugong kumalat sa kaniyang gintong bestida. Ang kahihiyang kinatatakutan niya ay lumamon na sa kanya ng buo sa harap ng buong alta sosyedad. Tapos ka na, Ricardo, ani Marcela, ang kaniyang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ang basahang itinapak-tapakan niyo, siya palang maglalabas ng lahat ng dumi niyo. Pumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis, kasama ang driver ni Valentino na karga ang isang ligtas at umiiyak na si Angelina. Nang makita ni Marcela ang kaniyang anak, ang kaniyang matibay na kuta ay tuluyan ng gumuho. Napaluhod siya sa sahig at niyakap ng mahigpit ang bata. Ang amoy ng ulan at buhok ni Angelina ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad. Habang posas na inilalabas si Ricardo, tumingin ito kay Valentino ng may matinding puot. Ngunit si Valentino ay hindi na tumitingin sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Valentino kay Marcela at Angelina. Binitawan niya ang kanyang mga baston at sa isang himala ng sakit at pag-ibig
ay dahan-dahang lumuhod sa tabi nila. Ang init ng kamay ni Valentino na pumatong sa balikat ni Marcela ay tila isang pangako ng bagong umaga. Ang amoy ng tagumpay ay hindi amoy ng pabango o alak. Ito ay amoy ng pawis, luha, at ang sariwang hangin ng kalayaan. Sa labas, ang mga bituing kristal sa langit ay tila nagdiriwang. Ang Casa de Castillo ay hindi na isang kulungan ng mga lihim, kundi isang tahanan na handa ng linisin ng bawat patak ng katotohanan. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa mga bintana ng Casa de Castillo ay tila isang dambuhalang walis na dahan-dahang naglilinis sa bawat sulok ng kadiliman. Ang amoy ng sariwang hamog mula sa hardin at ang halimuyak ng bagong timplang kape ay humahalo sa amoy ng wax at lumang papel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin ay hindi na sumasakal. Maluwag na ang paghinga ni Marcela. Tila ang bawat bara sa kaniyang dibdib ay natunaw na kasabay ng paghupa ng bagyo kagabi. Isang linggo na ang nakalipas mula nang yanigin ng iskandalo ang buong bansa. Ang mga pahayagan ay punong-puno ng mukha ni Ricardo Salazar na nakaposas at ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng reputasyon ni Doña Veronica. Ang dambuhalang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Nakatayo si Marcela sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Pinapanood niya si Doña Veronica na dahan-dahang lumalabas. Bit-bit ang kaniyang maleta. Wala na ang kaniyang mga alahas, wala na ang kaniyang gintong bestida. Ang kaniyang buhok ay magulo. At ang kaniyang mga mata ay tila mga tuyong balon na wala ng iluha. Ang hiya na kaniyang ipinamalas sa iba ng maraming taon ay kaniya ng pasan-pasan ngayon. Isang bigat na hinding-hindi na niya maihuhulog. Ang akala ko po dati, ang mga katulad niyo ay hindi kailanman matatalo. Ani Marcela, ang kaniyang boses ay kalmado, walang halong pait, tanging purong katotohanan. Pero napatunayan ko pong, ang gintong hindi galing sa puso ay madaling maging kalawang. Tumingin si Doña Veronica kay Marcela. Ang kaniyang labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang tunog ng pagbagsak ng kaniyang maleta sa semento ay tila isang huling hininga ng kaniyang kapangyarihan. Nilampasan siya ni Marcela nang hindi man lang lumingon, patungo sa isang maliit na dampa sa dulo ng property, ang dating silid ng kaniyang ina. Sa loob ng silid na yon, kinuha ni Marcela ang isang lumang dokumento na kaniyang nahanap sa mga gamit ni Valentino. Ito ay isang sulat ng pagpapatunay na ang kaniyang ina ay inosente sa lahat ng paratang noon. Dahan-dahan niya itong sinilaban gamit ang isang posporo. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa papel ay tila isang awit ng pagpapalaya sa kaluluwa ng kaniyang ina. Ang usok nito ay umakyat sa langit, dala ang 10 taon ng pighati at kahihiyan. "Mami! Mami! Look!" Ang sigaw ni Angelina ay pumutol sa katahimikan. Nakita ni Marcela ang kanyang anak na tumatakbo sa gitna ng hardin. Hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Sa likod ng bata, dahan-dahang naglalakad si Valentino gamit ang kaniyang mga baston. Ang kaniyang bawat hakbang ay mabagal, puno ng hirap. Ngunit sa bawat pagdiin ng kaniyang mga paa sa lupa, nakikita ni Marcela ang isang bagong buhay. "Marcela," tawag ni Valentino. "Ang kumpanya, kailangan nito ng bagong pananaw. Gusto kong ikaw ang mamahala sa ating bagong foundation para sa mga pamilya ng mga biktima ng aksidente at kawalang katarungan sa trabaho." Lumapit si Marcela kay Valentino. Ang amoy ng pawis mula sa kaniyang therapy ay humahalo sa bango ng mga namumukadkad na rosas sa paligid. "Bakit ako, Sir Valentino? Marami namang mas may alam. Dahil ang mga taong nakaranas ng matinding dilim ang tanging nakakaalam kung paano pahalagahan ang liwanag," sagot ni Valentino, habang ang kaniyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Marcela. "At dahil ayaw ko nang maglakad sa mundong ito nang wala ka sa tabi ko." Ang hiya na dati ay nagpapaliit kay Marcela
ay napalitan ng isang malalim na dangal. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa marmol para maglinis ng dumi ng iba. Siya na ang babaeng tumatayo sa tabi ng isang lalaking handang magbago para sa kanya. Sa dulo ng hardin, ang mga rosas na dati ay tila nanunuya ay ngayon ay punong-puno ng kulay. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan ay tila isang pangako ng panibagong simula. Ang mga trota ng kahapon ay naging pataba para sa mga bulaklak na ngayon pa lang sisibol ng tunay. Dahan-dahang lumuhod si Valentino sa harap ni Marcela, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa isang panunumpa. Ang kislap ng isang simpleng singsing na pilak sa kaniyang kamay ay mas maliwanag pa sa kahit anong chandelier sa ballroom. Marcela Valencia, papayag ka bang maging asawa ng isang lalaking natututo palang bumangon? Ang mga luha ni Marcela ay dumaloy, ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay mga luha ng isang pusong sa wakas ay natagpuan na ang kaniyang tahanan. Habang niyayakap niya si Valentino, ang bawat bituin sa langit ay tila pumapalakpak sa isang tagumpay na hindi nasusukat sa ginto, kundi sa tunay na pag-ibig. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa Grand Ballroom ay tila hindi na mga matatalas na diamanteng nanunuya, kundi mga munting talang saksi sa isang himala. Ang amoy ng mamahaling wine at chlorine ay matagal nang naglaho, napalitan ng banayad na halimuyak ng Dama de Noche na humahalimuyak mula sa hardin at ang amoy ng bagong luto na kakanin na inihanda ni Marcela sa kusina. Sa gabing ito, ang Casa de Castillo ay hindi na isang kuta ng puot, kundi isang tahanang humihinga ng pag-ibig. Isang taon na ang lumipas. Nakatayo si Marcela sa gilid ng ballroom. Suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa telang pinya. Wala siyang suot na mamahaling alahas. Tanging ang kaniyang singsing na pilak at ang kaniyang ngiting mas maliwanag pa sa kahit anong ginto. Pinapanood niya si Valentino na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Hawak ang isang baston na may ulong pilak. Ang kaniyang bawat galaw ay may bakas pa rin ng pag-iingat. Ngunit ang kaniyang likod ay tuwid na. At ang kaniyang mga mata ay wala na ang dilim ng nakaraan. Sa kabilang dulo ng syudad, sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng rails, si Doña Veronica ay nakaupo sa isang silyang kahoy na inaanay na. Ang kaniyang mga kamay na dati ay puro brilyante. Ngayon ay magaspang na sa paglalaba ng sarili niyang mga damit. Walang bumibisita sa kanya. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad ay kinalimutan na ang kaniyang pangalan na tila isang masamang panaginip. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng kidlat, kundi sa anyo ng isang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng kaniyang sariling pagsisisi na unti-unting lumalamon sa kaniyang pagkatao. "Mami! Daddy! Halina po kayo!" Ang tinig ni Angelina ay tila isang masayang kanta na pumuno sa ballroom. Ang bata ay suot ang isang kulay rosas na bestida. At ang kaniyang buhok ay may dekorasyong mga tunay na bulaklak. Hinawakan ni Angelina ang kamay ni Valentino at ang kamay ni Marcela. Pinag-isa ang kanilang mga palad sa gitna ng malawak na sahig na marmol. Isang malambot na musika mula sa piano ang dahan-dahang umalingaw-ngaw. Walang ibang tao sa ballroom. Tanging ang kanilang maliit na pamilya at ang malamig na sikat ng buwan na tumatagos sa mga dambuhalang bintana. "Can I have this dance, Marcela?" Ang tanong ni Valentino. Ang kaniyang boses ay puno ng init, tila isang haplos sa kaluluwa ni Marcela. "Hindi ka ba mapapagod?" Tanong ni Marcela nang may halong pag-aalala. Ngumiti si Valentino, isang ngiting umabot sa kaniyang mga mata. "Sa piling mo, Marcela, kahit habang buhay akong sumayaw, hinding-hindi ako mapapagod." Dahan-dahang binitawan ni Valentino ang kaniyang baston. Isinandal niya ang kaniyang bigat sa balikat ni Marcela, habang ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang pumulupot sa baywang ng asawa. Si Angelina naman ay nakatayo sa ibabaw ng mga sapatos ni Valentino, nakayakap sa kaniyang mga binti, habang sila ay dahan-dahang umiikot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pagbubura sa lahat ng sakit. Ang bawat pag-ikot ay tila isang pagtatahi sa mga sugat ng kahapon.
Ang amoy ng balat ni Valentino, ang amoy ng sandalwood at kalinisan, ay humahalo sa amoy ng buhok ni Marcela na tila sampagita. Wala nang hiya, wala nang takot, wala nang mapang-aping mga mata. Sabi ko sa inyo, Mami, ang pagsasayaw ay nasa puso. Bulong ni Angelina habang nakasandal ang kanyang ulo sa tuhod ng ama. Tumingala si Marcela sa kisame, sa mga kristal na chandelier na dati ay tila mga bituin sa kaniyang panaginip. Napagtanto niya na ang tunay na karangyaan ay hindi matatagpuan sa laki ng mansyon o sa bigat ng ginto, kundi sa kapayapaan ng isang pusong nahanap na ang kanyang katuwang sa gitna ng unos. Mahal kita, Marcela. Bulong ni Valentino sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit sa gitna ng malamig na gabi. Mahal din kita, Valentino, sagot ni Marcela. At doon, sa gitna ng Casa de Castillo, ang anino ng tatlong taong nagmamahalan ay naging isa sa ilalim ng pilak na sinag ng buwan. Ang sayaw na ito ay hindi na matatapos dahil ang musika ng kanilang pag-ibig ay hinding-hindi na muling tatahimik. Ang dumi ng kahapon ay tuluyan ng nalinis, hindi ng chlorine o sabon, kundi ng mga luhang nagmula sa kagalakan at ang matamis na amoy ng isang bagong simula.